This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Nais mo bang tandaan ng mga sumusunod na henerasyon kung paanong nagtiwala ka sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok? Kumusta po sa inyo, mga mahal kong mga kapatid? Ako po si Elder Abonado. Alam niyo ba, may mga pagkakataon sa buhay natin na parang simpleng araw lang ang lumilipas. Pero sa mga mata ng Diyos, bawat hakbang ng pananampalataya natin ay mahalaga. Gusto ng Ama natin sa langit na maalaala at maisulat ang ating paglalakad kasama siya. Hindi lang yan para sa atin, kundi para rin sa mga sumusunod na mga henerasyon. Ngayong hapon, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang pag-iingat ng ating personal na kasaysayan sa pananampalataya. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 85, verses 1 hanggang 2, iniutos ng Panginoon kay Joseph Smith na magtala ng kasaysayan ng mga banal, ang kanilang pamumuhay, pananampalataya, at mga gawa. Ito ay hindi lang basta talaan. Ito ay patutuo ng katapatan ng mga tao sa gitna ng pagsubok. Isa itong paalaala na mahalaga sa Diyos ang ating mga kwento ng pananampalataya. Ngayon, iniimbitahan din tayo na magtala ng ating sariling kasaysayan sa journal, sa social media, o kahit sa simpleng notes sa phone. Minsan, iniisip natin, wala naman akong malaking kwento. Pero tandaan mo kapatid, ang simpleng dasal, ang maliit na desisyong sumunod, o ang pagtulong sa kapwa ay may halaga sa paningin ng Diyos. Sa pag-iingat ng ating kwento, mas naalala natin ang mga bagay at mas lumalapit tayo sa ating tagapagligtas. Alam nyo, may kukwento ako sa inyo tungkol sa isang batang lalaki na ang pangalan ay Jomar. Isang araw, habang naglilinis siya sa lumang aparador, may nakita siyang lumang notebook. Medyo luma na, may mantsa, may guhit ng lapis, pero manilaw pa ang nakasulat. At sa harap ng notebook, may nakalagay, "Aking pananampalataya, Lola Rosa." Habang binabasa ni Jomar, nakita niya ang mga kwento ng kanyang lola noong kabataan niya. Kung paanong sa gitna ng giyera, dasal lang ang kapit niya. Kung paanong tinuro ng lola niya ang pagbibigay kahit walang-wala. At kung paanong araw-araw ay nagsusulat siya ng "Salamat, Panginoon." Napaiyak si Jomar. Doon niya unang nadama kung gaano kahalaga ang pagtatala ng pananampalataya. Sa araw na iyon, nagsimula rin siyang magsulat sa notebook. Hindi tungkol sa math o assignment, kundi tungkol sa mga dasal niyang sinagot, mga kabutihang nakita niya, at mga pangakong tinupad ng Diyos. Maliit lang ang notebook na iyon, pero sa mata ng langit, kasaysayang mahalaga. Ang pagsusulat ng ating pananampalataya ay hindi lang para sa atin. Ito ay para alaala ng katapatan ng Diyos at tunay na pag-asa para sa mga sumusunod sa atin. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, "Naaalala ko ang taos-pusong pananampalataya na nasa iyo, na una sa iyong lola na si Loida at sa iyong inang si Eunice, at ako'y naniniwalang na sa iyo rin." Mga kapatid, napakahalaga po yung pagsusulat ng ating
sariling talaan, yung ating genealogy, yung ating karanasan sa buhay na puno ng pananampalataya, na ito'y magiging inspirasyon hindi lang para sa atin, kundi para sa mga sumusunod na mga henerasyon. Natutunan ko dito sa ating pag-uusap ngayon na mahalaga sa Diyos ang ating personal na kasaysayan ng pananampalataya. Alam niyo po ba, yung nakaraan, kasi ngayon uso na yung social media, alam niyo po, hindi natin alam kung kailan mawawala yung social media. Pero hindi mawawala yung lumang litrato. Hindi na kasi uso ngayon yung mga lumang litrato. Kaya gusto ko na siguro, 5 years from now, lahat ng mga litrato namin i-compile ko at ipapadevelop ko. Ilalagay ko sa album. Kasi balang araw, ito'y makikita ng aming mga next generation. Nakita ko yung mga pictures ng mga anak ko 7 years ago, 10 years ago. Tuwang-tuwa ako. Alam niyo po yun. Nakita ko yung picture ko sa mission back in 2006. Tuwang-tuwa ako. Na nagbibigay sa akin ng saya. Parang it's a memories inside the picture. Yung sa loob ng picture na yon or sa history ng picture na yon, nakikita ko yung memories. Napaka-vivid, napaka-klaro pa. Nagbibigay, nagpapaalala sa akin. Sa pagsusulat, naalala natin ang kamay ng Diyos sa ating buhay. Sa mission na gumagawa ako ng journal, nilalagay ko dun yung pasasalamat. Ang hindi ko lang nagawa ay hindi ko sinasalaysay yung pangyayari sa buong araw. Mas maganda kasi na isinisalaysay. Halimbawa, nilalagay natin doon na pinuntahan ko si brother ganito. Ito yung karanasan namin sa pamilyang Cruz. Ito yung mga nangyari sa araw namin. Papasalamat ako sa miracles na nangyayari. Yung parang ilalagay natin doon yung history. Kahit na ilang journal pa yung magamit natin. Or sa panahon natin, kung wala ng journal, pwede natin gamitin yung libro. Kasi pag digital, even though clouds pa yan or drive, whatever, hindi natin alam kung kailan mawawala. Pero yung libro, basta hindi lang siya masunog, basta mapag-ingatan lang, ay andyan. Diba? Yung mga old script noon sa mga lumang tipan for hundreds of years, tayo ay natatanggap pa rin natin ngayon. Ang mga tala kasi ng ating pamumuhay ay pwedeng maging inspirasyon sa iba. Hindi natin alam, hindi lang sa ating pamilya, baka mabasa din ito ng ibang tao. Tulad ng Aklat ni Mormon ng Biblia, ito yung mga talaan na kung saan nakakatulong sa ating panahon ngayon. Ito ay nangyari hundreds and thousands of years na ang nakaraan. Pero hanggang ngayon, sa mga next generation, tumutulong yung salita ng Diyos at yung talaan na ito. Kahit ang simpleng karanasan ay mahalagang bahagi ng ating espiritual na paglalakbay. Hindi naman po kailangan na sa isang araw puro na lang masaya. Huwag na nating ilagay doon yung mga sobrang lungkot. Puro lungkot na lang, di ba? Maganda pag nag-serve tayo ng mission or nagmi-missionary work tayo, lalagay natin doon. Kasi nakakatulong din ito sa personal growth natin. Nakakatulong din to na magbibigay ng alaala na maging mapasalamat tayo sa ating may kapal. Alam niyo po, habang nagsasalita ako, pag parang may pumasok sa isip ko na yung Come Follow Me, darating yung panahon na, of course, lahat tayo tatanda, yung parang ako mismo yung makikinig nito. Ako mismo yung parang, every year, ito yung papanood ko bukas. Ito naman yung aking papanoorin at papakinggan. Parang magiging ganun siya. I am so blessed kasi ito isang talaan din ng paggawa ko. Tulad ni na Loida at Eunice, ang kanilang pananampalataya ay naipasa sa susunod na henerasyon. Yung sa Timothy. And alam ko napakahalaga. Ito yung isang bagay na nakaligtaan ko na for a long, long time. Yung magsulat ng talaan. Kasi sa panahon natin, sa sobrang, of course, i-quote na natin, busy ng buhay. Diba? Yung busy ako ganito, hindi na ako nakapagawa ng talaan. Pero kung alam niyo po ba mga kapatid, kung titingnan natin, ano ba talaga yung pinakamahalagang parte ng buhay? Mayroon akong kasama, matanda na siya, mga 60 years old. Sabi ko nga kahapon ba,
na sabi niya yung pinakamalagang parte pa ng buhay is hindi na tungkol sa'yo, tungkol na sa pamilya mo. Gusto mo pang makita na lumaki yung mga anak mo, magkaasawa, magkaapo ka, di ba? At yung the rest nun is bonus na lang sa Panginoon. At tutuwa ako sa aming ward, merong matanda doon, yung patriarch, naging dating stake president. Ngayon nasa 90. Basta malapit na siya sa 90, no? Tapos pa siya, traffic enforcer. Si President Custodio. Ayan. Gusto ko mangitin yung pangalan niya. Ayoko siyang tawagin na brother kasi angga yun eh. Yung lambing na pangalan, yung President Custodio. At ganoon din yung respeto ko. Alam niyo yung sigla, parati lang siyang nakatawa. Sabi niya, para maging tumagal yung buhay mo, dapat parati kang masiyahin. Yung sabi niya. Huwag kang yung parang nababagot. Yun din yung sa akin ngayon eh. Hindi naman yung sobrang tawa na nawawala na yung banal na espiritu. Share ko lang, no? Na kailangan din nating maging masaya. Minsan, kasi ako yung tao na minsan, di ba? Yung dahil sa trabaho ba, yung parang kailangan mo siyang mahalin yung trabaho para maging masaya ka. Kasi isipin ko, ilang taon pa ako magsistay dyan. Kailangan ko mahalin lahat ng ginagawa ko. I'm praying pagising ko sa umaga. Sabi ko, Heavenly Father, make me happy today. Punin niyo po ako ng pagmamahal, ng kasiyahan, ng joy. And hindi ko na sinasabi na kayo na pong bahala sa mga other things. Pero para sa akin, ito yung mahalaga. Yung pamilya ko, yung kalusugan ko, yung paglilingkod ko sa inyo. And excited ako yung paggawa ng Come Follow Me pag-uwi. May mga panahon din yung parang busy ka. Tapos pag-uwi ko sa bahay, sabi ko, ayoko nang gumawa ng Come Follow Me. Ayoko muna. Hindi naman talagang ginagagawa. Ayoko muna. Pwedeng mag-skip. Pero pag dumating pala na bumabalik ka sa pagtuon kung ano yung mahalaga sa buhay mo, ibabalik mo yung sarili mo na kailangan kong gawin to kasi ito yung mga mahalaga. Pag ginagawa ko po yung Come Follow Me na podcast tulad nito, yung pag-uusap natin o yung pag-uusap ko po sa inyo, kayo po yung nakikinig, to be honest, nag-iiba talaga yung buhay ko. Yung parang daily life ko, nagiging active ako na dapat hindi ako malate sa school, dapat pumasok ako. Yung parang tinutulungan ako ng Panginoon na magkaroon ng so much hope sa buhay. No? Kasi ito yung mahalagang bagay. Pwede din akong, maghanap ako ng mga part-time job or ganito yung gawin ko or magpunta ako sa mga park. Pero mas pinili ko to kasi dito pala, ina-align ng Panginoon yung buhay natin. Alam ko talaga na malaking tulong, no, yung pagsiserve sa Panginoon, yung ibigay natin yung buhay natin sa Kanya. Kasi sabi nga ng Panginoon, if you lose your life for me, you will gain it. But if you gain your life for your sake, if I'm right, no, mawawala. Yun yung interpretation ko dun eh. May proper na quotes yun sa verse, pero para sa akin, yung parang, sabi nga sa mission, pag nandun ka sa mission, forget yourself and go to work. Parang ganun siya. The moment na nilimutan mo yung sarili mo, at yun yung gawin mo na itulong sa iba, God will bless you abundantly. Pero pag iniisip mo lang yung sarili mo, talagang mawawala ka kasi iniisip mo yung sarili mo. Napakaganda po ng naranasan ko this week, no? My friend and I, we talk to each other. Sabi niya sa akin, kasi elder yung tawag, yung tawag lambing niya, sabi niya, alam mo ba ng branch president ka, ito yung nakita ko sa'yo. Kahit sarili mong pera, no, pag wala pang budget, di ba? Kasi pandemic yun eh. Bumili ako ng bigas, kalahating sakong bigas. 10 yun. Tapos inisip ko yung mga kapatid natin sa branch. Kung sino talaga yung mga walang-wala. Kasi pandemic eh. Alam ko, pagpasok ng pandemic, kulas lang trabaho, tuwang-tuwa sila. Meron namang members na nag-overreact. Sinasabi na, bakit mo ginaganon yung pera ng simbahan? Gadyanton robbers ka. Sabi ganun. Pero hindi ko pinansin. Brothers and sisters, pumunta ako sa bahay nila, kahit na employed sila, government employed, no? Tapos kahit na sana kalating sako yung bibigay ko sa kanila, they demanded 2 kasi 2 pamilya daw yung nakatira. Hindi na ako nagpano ng pride ko. Binigay ko sila yung 2 sako. Yun na, kahit masakit, 'di ba? Pagsabihan ka ng hindi mo naman ginagawa, hindi na ako nag-explain. Pagdating ko doon, nakita ko yung nag-chat, parang nag-text, parang nahihiya din siya. Just making a building relationship of trust. Wala na yun.
Diba? Marami pa akong karanasan ng brand president ako. Kahit na ginagawa mo na yung effort mo, lahat-lahat, hindi pa yun sapat sa tao. Iniisip ko lang kasi tao. Tao tayo nasasaktan, may misinterpret, hindi tayo perfecto. Kaya pag tayo nakakaintindi, intindihin na lang natin. Kasi tulad ko, tao ako, iniintindi ako ng Diyos. Lahat pong ito nasa isip ko. Sabi ko, pagdating ng panahon, I think 5 years from now, gagawa ako ng libro, susulat ako ng mga karanasan ko, especially bilang miyembro ng simbahan. At yun yung ibabahagi ko sa next generation po. Mga kapatid, hindi aksidente ang kwento natin. May mga simpleng araw, ang mga simpleng pagsubok at tagumpay. Lahat ng yan ay bahagi ng ating paglalakad pabalik sa Ama natin sa langit. Ipaalala natin sa sarili natin. Sulatin natin ito para sa ating sarili at sa mga susunod pa. Papayag ko na totoo ang ating Ama sa langit. Siya ay Diyos ng alaala na may layunin sa bawat karanasan natin. Sa tuwing sinusulat natin ang ating mga espiritual na karanasan, lalo nating nararamdaman ang kanyang kamay sa ating buhay. Naway palaging maging bukas ang ating puso sa pagtanaw ng kanyang mga pagpapala at magkaroon tayo ng lakas na itala ang ating patutuo para sa mga darating pa na henerasyon. Lahat pong ito, mga minamahal ko mga kapatid, ay iniiwan ko may pagpapala sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.